Mangyayari na nga ba mga kapatid ang labanan sa pagitan ng China at ng Taiwan mga tol? Dahil napaulat na ngayon ay nag-iimbak na ang China ng mahigit 100 mga kapatid na ICBM o yung Intercontinental Ballistic Missile at na ayon din sa ulat ay mas lalo pa nilang pinapalaki ang kanilang nuclear arsenal. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto mga kapatid, mula sa Express US, the Chinese military is reportedly ramping up preparations for a takeover of Taiwan. No, pinaghahandaan na ng China mga tol kasi sabi nga nila by 2027 dapat ay nasa kamay na nila o nasakop na nila etong Taiwan. Alam naman natin mga tol na hindi magiging madali yun at mapayapa. Malamang talaga rito magkakaroon ng labanan. Di natin alam kung sino-sino mga magiging involved na bansa. Sana wag mangyari, no? Kasi mga tol, sabing ganun, madadamay at madadamay daw ang Pilipinas eh. Pero ayon nga mga kapatid sa report, naghahanda na ang China at idinideploy na nila yung kanilang mga missile. No, ito ay may kinalaman ba dun sa plano nilang pagsakop sa Taiwan? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. A new Pentagon report warns China could launch a forceful invasion of Taiwan. Ayan no. A new Pentagon report warns China could launch a forceful invasion of Taiwan by 2027. Tandaan ninyo mga tol, ilang araw na lang mula ngayon, 2026 na napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, di ba? January 2025 New Year ngayon. Pagdiriwang na natin ang pagpasok ng bagong taon mga tol, 2026. And then after that mga tol, eto na. By 2027, sabing gano'n ng Pentagon, posible daw na umatake na o mag-launch na ng forceful paggamit ng puwersa, invasion of Taiwan, sabing gano'n. By 2027, Beijing reportedly expects it can fight and win a conflict over the island. So ine-expect ng Beijing, inaasahan ng Beijing, napapalag, lalaban etong Taiwan. Kasi nga ang Taiwan mga tol, bibili rin sa Estados Unidos ng $11.1 billion na halaga ng mga armas. Siyempre, ba't sila bibili ng armas? Bakit sila gagastos ng ganong kalaking halaga kung hindi naman pala sila papalag? Malamang sa malamang, papalag talaga to. Pag ganun mga kapatid, ang tanong, itutuloy ba ng China ang kanilang pag-atake o hindi? Tanong yan mga tol. Beijing reportedly expects it can fight and win a conflict over the island using long-range military strikes. The report reveals China has deployed 100 intercontinental ballistic missiles in new silo fields. 100 plus. Mahigit 100 intercontinental ballistic missile mga tol ang idineploy na ng China. Ibig sabihin mga tol, ipinosisyon na nila yan isa-isa. China continues to call Taiwan its own territory and won't rule out using force for reunification. Sabi nga ganun, inevitable. Hindi daw mapipigilan ng Amerika kahit magbenta sila ng armas dito sa Taiwan. Hindi pa rin mapipigilan yan yung kapalaran ng Taiwan, sabing ganun. However, Beijing says it's still open to peaceful solutions despite military buildup accusations. China dismisses these claims as smears meant to mislead the global community. So sabing ganun, open naman daw sila sa negosasyon. Open naman daw sila sa peaceful reunification. Kung kukuha nila ng payapa, mas mabuti yun. Alam nyo mga tol, kung dun din naman pala hahantong sa reunification, ako mas pabor ako sa mapayapa. Mga kapatid, no? Hindi dahil sa malapit tayo sa Taiwan mga tol. Kasi mga kapatid, kung titignan mo, napakahirap ngayon ng kalagayan. Ngayon 2025, lalong-lalo na ngayon 2025, naranasan ng maraming mga Pilipino talaga ang hirap. Lalo-lalo na na-expose pa sa ating lahat kung anong klaseng pagnanakaw sa gobyerno mga tol, sa pera ng taong bayan. Nakita natin mga tol, hindi lang sa DPWH sabi nga wala pa daw sa kalingkingan yun nung iba pang nakawan Pero talagang lubog na lubog ngayon ng Pilipinas
tapos bilang madadamay pa tayo sa ganito dahil sinabi rin 'di ba ni PBBM kapag daw nagkaroon ng giyera sa pagitan ng China at US dahil sa Taiwan, there is no way. Alam niyo yan, napanood ninyo lahat yan. There is no way na ang Pilipinas daw ay hindi magiging involved dito. So, kita nyo naman, no? Hirap na ngayong bansa natin, mga tol. Mapapalaban pa tayo sang wala sa oras. Naku po, tuloy natin to. A new Pentagon report. Alright mga kapatid, eto na. Ayon naman sa report, mga kapatid dito sa Net25 News and Information, nag-anunsyo ng mga bagong klase ng battleships. Eto si Trump. Sabing ganon, inanunsyo ni US President Donald Trump ang planong pagbuo ng mas malaki, mas mabilis at mas malakas na bagong klase ng battleships. Kita nyo, yung China nag-deploy na ng 100 mahigit na intercontinental ballistic missile. Yung Taiwan, mga kapatid, bibili ng $11.1 billion na mga armas mula sa US. Tapos eto si Trump nag-anunsyo ng mga bagong klaseng battleships. Kung makikita nyo talaga yung mga bansa naghahanda na eh. Diba? Nagaan na talaga sila mga tol. Nagpe-prepare na lang talaga sila. At pag ready na siguro lahat sila mga tol, isang ganun na lang mga kapatid, talagang magkakaroon na naman ng sana hindi matuloy. Pero kung yun ang propesiya, wala tayong magagawa. Tuloy natin to. Samantala, kasado na ang plano ni US President Donald Trump na bumuo ng bagong Trump-class battleships. Mas malalaki at mas mabibilisaan niya ang mahigit 100 sasakyang pandigma ng US o ng US Navy na tinawag niyang Golden Fleet. Si Rice Mangit Battleships, di ba? Mga barkong pandigma to. para sa report. Layong isemento ang pangingibabaw ng US Navy. Pahayag ni US President Donald Trump tungkol sa bagong battleships na plano niyang ipagawa. Magsisimula ang plano sa 2 barko bilang bahagi ng pagpapalawak ng Golden Fleet na papalit sa naluluma ng mga sasakyang dagat. There'll be 100 times the force, the power. 100 times. No, mas malakas. And there's never been anything like these ships. These have been under design consideration for a long time. Ayon sa Pangulo, kalaunan palawakin ang proyekto para isama ang hanggang 25 bagong sasakyang dagat. Tatawaging the USS Defiant ang unang sa mga bagong battleships. Ayon kay Trump, dahil sa bagong mga sasakyang dagat, magiging pinakamakapangyarihang puwersa sa karagatan ang US military. So dito mga kapatid, maglalaban ang quantity over quality o versus quality. Kasi 'di ba, alam naman natin ang China is mabilis mag-release ng kanilang mga barko. Ang bilis nilang gumawa ng barko mga tol. Pero syempre wala pang karanasan, ibig sabihin wala pang experience pagdating sa totoong labanan. Unlike dito sa Amerika na talagang matagal nang involved sa mga gera. Kumbaga magpapalit lang sila, mag-a-upgrade lang sila pero yung kasanayan pa rin nung mga sundalong nakasakay doon ang pagbabasehan natin kung gaano talaga kalakas. At the same time, syempre, yung quality rin. Kasi maraming ang report, mga tol, katulad na lamang nung binigyan natin ng reaction video nitong nakaraan, na kung saan, mga tol, yung mga battle tank ng China o gawang China na mga battle tank na ginagamit ng Thailand is nasisira agad-agad. Sabing ganun, after 200 shots, lumilipad mag-isa yung barrel mga tol. Tumatalsik yung barrel saka nakakita ng tangke na ganun, di ba? After ng ilang putok, bigla na lang lilipad yung barrel dahil wala na. Durog na yung mismong puwersa nung barrel niya, hindi kaya nung tangke, di ba? So dito mga tol, anong mas mananaig? Yung mas marami, yung mas matibay yung mas matibay na mas may karanasan, no? Tuloy natin. They'll help maintain American military supremacy, revive the American shipbuilding industry, and inspire fear in America's enemies all over the world. Inspire fear in America's enemies all over the world. We want respect. We're going to have it. We already have it. We're more respected now than we ever were. In-announce ni Trump. Makikipagkita si Trump sa major defense contractors sa isang linggo para talakayan ang anyay mabagal na ischedule ng produksyon. Ayon kay Trump, susuriin ng mga diskusyon ang papel ng executive compensation, stock buybacks at dividends sa hindi pagtugon ng mga kumpanya sa production target nila. We'll be discussing the pay to executives where they're making $45 and $50 million a year and not being able to build quickly. They're going to make that kind of money. They have to build quickly. Again, we make the best equipment in the world, but they don't make them fast enough.
Gayon din bilang karagdagan sa So nababagalan siya dun sa production ng mga barko. Again, sila daw ang gumagawa ng pinaka the best pero hindi daw ganun kabilis. klase ng battleship, natatanaw rin ng Golden Fleet ang pagdami ng iba pang uri ng war vessels. Sinabi ni Trump na isasama ang mas maliit at mas mabilis na frigate class na naunang inanunsyo ng US Navy. Rise ang mangilit pa. Kung makikita ninyo, di ba? Nagsisipaghandaan na. Tapos may mga bali-balita. Itong Japan mag-a-acquire ng nuclear weapon. Di natin alam kung totoo yun. Pero nag-anunsyo na ang Japan eh. Di ba? Wala daw sa kanila yung ganong kumbaga indikasyon na mag-a-acquire sila ng nuclear. Pero ngayon pa lang mga tol, tumututol na yung dalawang bansa, which is yung China at saka yung North Korea. At sinasabi pa ng North Korea na malalagay daw sa kapahamakan ng sangkatauhan kapag nagkaroon ng nuclear weapon etong Japan. No? Tapos etong China nag-deploy na ng kanilang ballistic missile. Tapos etong US naman, sa tagal ng panahon, nakakapag-build na sila, pero ngayon nakababagalan na sila at gusto nila mas pabilisin. Tipong parang meron silang hinahabol na panahon. Kailangan ready na sila pagdating ng panahon na yon. Siguro by 2027, kailangan ready na sila. Kasi alam natin mga tol, magiging involved din itong Amerika. No? Kung sakasakaling magsasagawa na ng invasion itong China rito sa Taiwan. Ano kaya ang naghihintay sa atin sa mga susunod na panahon mga tol, no? Ay naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.